Ano pa ba? Ano pa ba ang... Seriously now, ano pa ba ang dapat ninyong malaman? Well, one is that we're trying really to improve the governance of the country to help. Lalo na kayo who are here working, sending the remittances, the money. Narinig niyo po yun? Gusto niyang tumulong sa ating, gusto niyang, kumbaga, unti-unting mag-improve yung bansa, tumulong, parang yun yung gusto niya ipaabot sa mga Pilipino eh. Pero papaano mag-i-improve yung ating bansa? Papaano ka makakatulong kung ikaw mismo at ang pamilya mo ang salot sa bansa? Papaano mo matutulungan yung Pilipinas, yung bansa, kung ang pamilya mo mismo may issue sa pagnanakaw? Papaano mo matutulungan ang bansa kung ang pamilya mo mismo ay corrupt? Diba? Papaano? Papaano mo matutulungan ang bansa kung kayo mamamatay tao? Oh, ito pa yung isang video. Panoorin po natin ito. Yan. Meron lang po akong, kaya po ako nandito, alam nyo naman dahil po ang aking kabiyak ay tumatakbo na naman. Nung siya po ay naging partner ng ating minamahal na Pangulo sa Puso, si Ma'am Lenny, give up po niya yung kanyang Senate seat at yung dreams po niya. Yung lang naman po ang maglingkod. Palagay niyo po ba maraming nagsisisi na hindi si Kikong binotong Vice President? Kayo pong mga magulang, masakit po ba na hindi si Kiko ang Vice Presidente? Alam niyo po, alam niyo naman, ako'y ina rin. Oh, narinig niyo po yun. Sharon Cuneta, nagparinig kay Sara Duterte. Masakit ba na hindi niyo binoto noon si Kiko Pangilinan? At ang pinili ninyo yung mandarambong? Yung mamamatay tao? At mayabang? Masakit ba? Na yung mahilig magbanta yung binoto nyo? Masakit ba na yung tatamad-tamad yung binoto nyo? Ayun yung tanong. Diba? So, may kasabihan nga tayo, nasa huli talaga yung pagsisisi. Diba? Oo. So, yun po yung bibigyan natin na reaction ngayon mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. And syempre mga pre, no, meron din po tayong TikTok. Ayan TikTok po natin, Ballpoint Man 2.0. At syempre, meron ding Team Birador na Facebook page. Huwag niyong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Syempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. So, ayun na nga mga pre, no? At unahin po muna natin itong kay Digong. Oo. Bigyan po natin ito ng reaction, itong kanyang mga pinagsasabi dito. Okay. To make your family stronger, I would encourage you to, number one, pray to God that you will persevere. Pray to God daw. Pray, yung mamamatay tao, tinuruan kayo na mag-pray daw kayo sa Panginoon. Diba? Pag panahon ng eleksyon, lalapit sa Panginoon. Gagamitin yung Panginoon. Pray to God daw. Pero pag nanalo na, mumurahin yung Diyos. Mumurahin yung Santo Papa. Ang galing ano? Ang lupit ano? Diyos minumura. Nanalo na eh. Ngayon, kailangan niya ng boto nyo, gagamitin yung pangalan ng Diyos. Diba? Galing ano? Ang lupit ano? Bakit nga ba? Diba? Tagilid po sila ngayon eh. Siyempre, kailangan makipagplastikan muna sila para magustuhan nyo na naman. Ganon ang gawain ng mga Duterte. Plastikan lang yan.
hindi naman tiis, pero yung mag-persevere ka sa trabaho ninyo. Kasi pag ako, kung hindi na mayor, mag-apply na rin ako dito sa Hong Kong. Hindi man ako maghiya magtrabaho ng bagahe, kaya wala makilala sa akin. Just pray to God and rest assured that we are doing Pray to God. K.O. Pray to God daw po kasi. everything we can to really improve our country. Hindi na magi-improve, hindi po magi-improve yung ating bansa hanggat may mga salot. Sino ba yung salot? Yung nagsasalitang gustong ma-improve yung ating bansa. 'Di ba? Sila yung pahirap sa ating bansa. Yung administrasyon, PBBM administration nagtatrabaho para sa bansa para mag-improve, habang ito dahil may inggit sa katawan nitong mga taong ito, pinapabagsak po nila yung administrasyon. Di nila matanggap na success. Araw-araw successful ang ginagawa para sa bansa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Di nila matanggap yun. Ayaw kasi ni Digong na nahihigitan siya. Kasi yung mga nagawa ni Digong noon, basura lahat. Diba? Basura po lahat. Yun po yung katotohanan dyan. O, yung mga tulay nga na pinagawa ni Digong, bagsak eh. Well, anyway, kung hindi ko kayo maano, mayang gabi sa may plaza ba dito? Mag-upo lang ako doon, isa-isa lang. Hindi sabay kasi, hindi kaya. Istorya tayo ng problema natin sa buhay. Ikuwento mo na rin yung problema mo sa buhay. Lalo na yung ICC. Kwento mo na rin. Hindi ka na makatulog dahil kabado ka na. Pati na yun, ikuwento mo na rin siguro. Diba? Para yung nararamdaman mo, mabawasan. Ano ba problema ninyo? Ano problema ninyo? Mga asawa, keep your faith in the marriage. Help your family. Activities that would destroy the family and destroy you. Ang akin dito, punta lang ako from time to time. Pero kung kailangan talaga ninyo, ito si Digong, sa tingin niyo, babalik pa kaya ito ng Pinas? Ano sa tingin niyo? Lalo na't may sabi-sabi ngayon na talagang ito si Digong nilabasan na ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Sa tingin niyo kaya? May lakas ng loob ba kaya itong bumalik sa ating bansa? Kasi inaantay ko po kung talagang meron na pong warrant of arrest ang ICC. Siyempre, si-serve yan kay Digong. Inaantay ko yung kung papipiliin ba niya talaga yung magsiserve ng warrant of arrest. Kung babarilin ba niya o ipapakain yung papel o ibibitin sa puno ng akasya. Dapat may option 4. Yung tatakas ka. Para hindi ka mapahiya. Yun ang inaantay ko eh. No? Anyway, yung mga ganyan, mangyayari po talaga yan. Darating at darating yan. Kasi may oras po talaga para dyan. At itagan nyo po ito sa bato. Itagan nyo to sa bato. Kung confirmed man, kung halimbawa kumpirmado, yung warrant of arrest ni Digong na nilabas di umano ng ICC, tandaan nyo, magtatago ito si Digong. Maniwala kayo sa akin at hindi. Pero, balikan nyo yung video na to pag nangyari yan. Sigurado ako magtatago yan si Digong. Ganon. Yun yung mangyayari dyan at sigurado ako dyan. Diba?
Tuloy natin. Nagbiro ha. Kung kailangan talaga ninyo, if you want something, kung sakali brought to the attention of the authorities here in Hong Kong, whatever it is, problem, makausap natin, I am willing to do it. Malapit lang naman, it's 1 hour 30. Hong Kong and Davao City are equidistant. 1 hour 30 minutes lang rin ang... So I can come. Kung ano lang, huwag kayo pabigla-bigla. Huwag kayo mapabigla-bigla. Kung hindi mo kaya, sino bang... Yung leader ninyo? Kunyari concern siya sa mga OFW, ano, si Digong. Kunyari ito si Digong concern sa mga OFW. Pero tingnan mo, yung nakalimutan ko yung, sino nga yung OFW noon na muntik ng bitayin? Tapos sabi ni Digong, okay na yan, tuluyan yun na yan. Diba? Presidente pa si Digong noon, pero walang pakialam sa OFW na yun. Halata namang frame up lang yung nangyari, diba? Pero si Digong po, wala pong pakialam. Gusto pa nga ipatudas na lang eh. Tandaan nyo, presidente siya noon. Okay? Di ngayon, diba? Di na po siya presidente. Pero nakikita niya, tagilid yung pamilya nila. Kaya ayan, nagsisisip-sip sa mga OFW. Nagsisip-sip po. Ayan, si Digong. Diba? Pag panahon ng eleksyon, nagmamakaawa, manggagamit. Pero pag yung mga yan ay nanalo na, abay nagtapang-tapangan na. Nag-aangas na. Mag-aangas na. Panalo na eh. KO. Kung hindi ninyo kaya, baski anong klase yung problema? Kung hindi na ninyo kaya, tawagan ninyo ako. Ayan na naman tayo. Nung ikaw ba ay nanalo ng pagkapangulo, Digong, tinulungan mo ba yung OFW na yun? Ikaw pa nga mismo yung nagsabi, patayin nyo na yan. Tapos ngayon, dahil kailangan mo yung boto, diba, mambubula ka na naman. At kailangan nyo ng tulong, tulungan nyo ako. Sa Saudi Arabia, maraming mga araw-araw nga, may mga tinatanggap ang Rafi Tulfo in action eh. Ng mga sumbong ng mga OFW na ginagahasa ng amo. May tulong bang, may action bang ginawa si Digong? Initiative niya kahit hindi wala na siyang hindi na siya yung presidente? Wala! Diba? Tapos ngayon magyayabang ka dyan? Natutulong ka kuno? Kapal na mukha. KO. Diba? Naku, Digong, maawa ka naman sa mga Pilipino. Huwag mo silang gagamitin. Ang gagamit eh. Tuntua naman sila, palakpakan. Diba? Palakpakan sila, Pilipinas, Duterte pa rin. Oy, nasa Pilipinas ako, wag mo kaming idamay. Kayo lang siguro, yung Duterte pa rin. Yan nakikita niyo yan. Pilipinas, Duterte pa rin. Kayo lang siguro yung Duterte pa rin. Pero ako, hindi. Taga mo yan sa bato. Sa Pilipinas ako wag mong sasabihin Pilipinas, Duterte pa rin. Kasi, hindi lahat ng nasa Pilipinas, Duterte. Siguro may pailan-ilan pa rin ngayon na Duterte. Siguro 10% na lang. Ayan yung klaro dyan. Kasi karamihan dito ngayon, yung namamayagpag ngayon, dilawan at pula eh. Diba? Yung ligunggong na pag-iwanan eh. Yung sasabihin Duterte pa rin. Kung may problema ka sa asawa ninyo, iwan, putulin natin yung utin ng butang inang lampas. Dapat yung pinuputol, yung mga manyakis, Digong. Kasi di umano, ito si Digong ay nagdadala ng pukpok sa Malacanang. Diba? Kung totoo po yan, abay nababoy po yung Malacanang. Sino pong may sabi niyan? Siyempre, si Nino Barsaga. Kasi si Nino Barsaga ay dikit kay Digong noon. KO. Diba?
Klaro, di ba? Paano na yan? Dikit kay Digong noon eh. Kaya, yung mga baho ni Digong, unti-unti po lumalabas. Diba? Anyway, mga prep, punta tayo dito kay Sharon Cuneta. Bigyan po natin ito ng reaksyon, itong kanyang mga sasabihin dito. Meron lang po akong, kaya po ako nandito, alam nyo naman Wait lang. Okay. dahil po ang aking kabiyak ay Meron lang po akong, kaya po ako nandito, alam nyo naman dahil po ang aking kabiyak ay tumatakbo na naman. Nung siya po ay naging partner ng ating minamahal na Pangulo sa Puso, si Ma'am Lenny, give up po niya yung kanyang Senate seat at yung dreams po niya. Yung lang naman po ang maglingkod. Palagay niyo po ba maraming nagsisisi na hindi si Kikong binotong Vice President? Marami. Kayo pong mga magulang, masakit po ba na hindi si Kiko ang Vice Presidente? Alam niyo po, alam niyo naman, ako'y ina rin. Napakasakit po sa akin dahil ang pinakapaborito ko pong ginagampanan sa buhay ko ang pagiging ina at pagiging asawa. Hindi po ba napakasakit sa asawa pag narinig niyo yung asawa niyo daw walang nagawa? Marami po kasing nilabas nung araw na parang campaign against him na yun ang ipagkalat. Ang masakit, maraming naniwala dahil sa lakas ng mga pagdidisperse ng informasyon na yon. Pero aaminin ko po, wala talagang nagawa yan. Wala po siyang nagawang masama. Wala pong nagawang pagnanakaw. Magta 29 years ko na po siyang asawa. Makwento ko lang po, yung bahay na pinatatayo na... Sunog si Sara Duterte dito. Hindi magnanakaw si Kiko. Si Sara kaya, kumusta? KO! Kumusta kaya si Sara? Alam niyo si Kiko, walang issue na pagnanakaw yan. Wala. Si Sara kabago-bago pa lang. Oh. Kabago-bago mo pa lang, Sara. Naku, may issue ka na sa pagnanakaw. May issue ka na sa panunuhol. Di umano, itong si Sara Duterte ay nagnakaw. Yung ninakaw, saan napunta? Sa mga vlogger-vloggera na iba. Bakit? May naglabas ang mga issue eh. May nabayaran ng 25K galing sa sobre. Diba? Tuloy natin. namin, mahigit 4 na taon na po, hindi pa tapos. Kasi po tawag namin sa amin, 1K, 1T. 1 kahig, 1 to ka. Pag may kita, pagawa. Hindi naman nagmamadali, pero proud po ako doon na lahat ng binibigay namin sa aming mga anak ay galing sa sipag, tiyaga at pagod. At yung mga anak po namin, awa po ng Panginoong Diyos. Dahil ang big boss po sa bahay ay si Kiko. Pero ako po ang commander-in-chief niya. Ay maayos naman pong napalaki yung mga bata. Mahal ang bansa, takot sa Panginoon, mapagmahal sa Panginoon, at magaling po makipagkapwa-tao. Hihingin ko lang po, lalo na sa dami po ng mga nangyayari ngayon na marahil nakakasama ng loob sa ating mga mamamayan, di ba? Sunod-sunod, parang sabi nga sa awit na Rosas, gusto ko naman yung tuloy-tuloy ng mapagmalaki ko na ako ay Pilipino. Sana po sa darating na Mayo, wag po natin kalimutan. Humingi po ulit kami sa inyo ng inyong pagmamahal at suporta para kay Kiko, number 51 po, para kay Senator Bam, number 5, para po kay Chel Diokno, kay Laila de Lima, at 10 po ng aming mga kasama po nila. Hindi po ako kandidato, salimpusa lang po ako. Pero yun po ang aking hihilingin. Sa lahat po na nagsasabing walang nagawa ang asawa ko. Bukod sa ikikwento niya po mamaya sa inyo para marinig nilang lahat, bukod po sa inyo. Sana po saliksikin nyo, please research kung ano po ang mga nagawa niya para sa taong bayan. Papakwento ko po sa kanya yan pag akyat niya dito. Pero si Sara kaya, anong nagawa? Magmura. Magbanta. Hukayin daw yung si Marcos Sr. tatapon sa West Philippine Sea. Mag-angas. Magyabang, kumpleto. Pandarambong di umano. Ako po. Hindi nga masagot yung mga issue eh. Diba? Pinatawag siya ng NBI nga. Hindi nga niya masagot eh. Ando na, yung paggawa ng fake news. Bakit? Anong fake news yung ginawa Ballpoint Man? Yung banta sa buhay niya. Oh, hindi, pinatawag siya ng NBI, hindi niya nasagot. Diba? Hindi niya nasagot. Hindi siya pumunta. Kasi maglo-loading siya dun eh. Kung gagawa-gawa ka ng kwento, maglo-loading ka dun. Eh, mas minabuti mo na lang, hindi ka pumunta. po, bilang misis po, at matagal nyo nang kilala, 47 years na po akong nasa industriya ng pag-awit at paggawa ng pelikula. Wala po akong hiningi sa inyo na napahiya ako. Yung mga commercials ko po, pinipili ko muna ang mga produktong ini-endorse ko para hindi mapahiya sa inyo kasi pinagtitiwalaan nyo yung pangalan ko. Kahit po itong asawa ko, ilang kampanya ko na po nasabi yan. Pag po gumawa ng hindi maganda ito, hindi po ako mag-iisip na 2 beses, iiwanan ko siya. Dahil kawawa naman ang mga anak ko.
Pero alam po ng Diyos, ganyan po ka buti ang puso ni Kiko. Kaya pinagmamalaki ko pong asawa ko siya. Sana po bigyan nyo ng pagkakataon na makapaglingkod uli si Kiko bilang senador ninyo, bilang inyong senador na mapagmahal, masipag. Wala pong ginawa yan kundi magbigay. Wala po kahit kailan, kahit porsyento, kahit komisyon, walang binulsa. At hanggang ngayon po, mula po nung unang tumakbo siya, 25 years ago, hanggang ngayon, hindi pa ho nagbabago ang linis at buti ng kanyang puso at pagkatao. Kaya sana po sa darating na Mayo, tignan nyo naman po yung listahan ng mga tumatakbong senador. Happy po ba kayo sa lahat? Okay naman po yung iba, magagaling po. Pero yung iba, nauumay po ako, kayo rin ba? Piliin po sana natin. Hindi natin pwede i-judge na hindi magandang intensyon nila. Pero pagdating po sa record ng serbisyo, katapatan, kasipagan, hindi ko po ipagpapalit si Kiko. At ipagmamalaki ko po lagi sa inyo. Maraming salamat po, Cavite. Maraming salamat po, kababayan nyo na kami bago matapos ang taon. We love you po. Mahal po namin kayo. Ingat po sa pag-uwi at God bless you po. Keep healthy and keep safe. Ngayon po, eto naman ang aking kabiyak. Actually po, 2 years kami mag-boyfriend bago kami nagpakasal. Kaya 30 years na kami mahigit magkasama. Siguro hindi pa naman time for a change. Joke lang. Mga kababayan, mga minamahal namin. Uy, pogi ah. Ang pogi ng mukha doon sa maskara. Thank you. Papasalamat po kami at eto na po. Ang aking pinakamamahal, ang walang sawa ring mapagmahal na asawa, tsaka gwapo siya sa personal. Mga kababayan, please welcome ang aking nag-iisang si Kiko Pangilinan! Nandito na si Kiko! Yun mga pre, no? Kung tama nga naman, marami po talagang nagsisi nung hindi nila binuto si Kiko. Si Lustay po yung pinili eh. Pero at least ngayon, marami na pong naliwanagan. Marami pong nagsisi. Okay lang yan. Pero dapat matuto na po tayo. Okay? Kaya sa darating na Mayo, 'di ba? Straight PDP laban, ibagsak sa iniduro. KO! Yun lang. Ganun lang kasimple. Ganun lang po kasimple yung gagawin natin. Ibagsak sila sa iniduro. Kasi, pag nanalo yung mga yan, pamilyang Duterte lang po ang paglilingkuran yan. Ang bansa, pababayaan, magnanakaw lang yung mga yan. Naku po! Huwag niyo pong hayaang makalusot yung mga engkanto na yan. Sorry. Tao pala, tao. Nagkamali ako dun ah. Sorry. Tao lang po ha. KO! So, ayan lang mga pre yung ating video ngayon. At syempre, bago po tayo magtapos sa ating video, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. At syempre, meron din po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. At meron din Timberador na Facebook page. So, ayan at maraming salamat po sa sumama sa ating video ngayon. So, hanggang sa susunod po video, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating video ngayon, huwag kalimutang like, share, subscribe, ring the notification bell para po updated kayo sa mga uploads natin. So, ayan lang mga pre, kita-kits po sa susunod na video.